So, good morning po mga kapatid. Tayo po ngayon ay muli na naman ay magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa privilege na ipinagkaloob niya po sa atin sa umagang ito. Tayo po ay magpapasimula sa ating everyday early devotions as we start the day. Tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananalangin upang tayo po ay gabayan niya sa buong araw na ito ng linggo. Ganap na alas 5:25 po ng umaga, 5:25 in the morning. And today is Sunday, Lord's Day. So, huwag po nating kalimutan na tayo po ay magtungo sa ating simbahan na kinaliban natin, no? So, kung saan po tayo ay nagsisimba, right? So, ito pong ating programa ay ito po ay para lamang masustain natin yung ating spiritual na pamumuhay, kung saan ay kung paano natin pinapakain ang ating katawan ng mga pisikal na pagkain. Gayon din naman ay pinapakain natin ito ng mga spiritual na bagay sa pamamagitan nga po ng pagsubaybay o pangangaral na ito para mas lalong madami pa po yung ating maabot na kaluluwa sa pamamagitan po ng palatuntunan ito. Alright? So, once again ay samahan niyo po ang inyong kapatid as we dive deeper into the Word of God, sa pangunguna nga po ng ating banal na espiritu, upang tayo ay bigyan ng pangunawa sa ating pong pag-aaral. So, ito po ay live, So, mahirap talaga kung tayo ay live, right? So, anyway, before anything else, let's go on prayer. Tayo muna ay dumako sa pananalangin upang hingin po natin ang paggabay ng ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Ama, ay muli kami lumalapit, Panginoon, sa iyong trono ng kabanalan. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay pagpalain mo. Bigyan mo kami ng malinis na puso, kayo din ng malinis na isipan. Sa pagsisimula po ng araw na ito sa aming buhay, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkabay sa pamamagitan ng Espiritu. Ilayo mo nawa kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng tukso, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan sa oras na kami, Panginoon, ay dumadaan sa pagsubok o hamon sa aming buhay. Ama, maraming salamat sa iyong pagpapala sa lahat ng mga biyayang patuloy na pinagkakaloob sa amin. Tunay nga na dakila ka, karapat-dapat ka sa mataas na uri ng papuri at isang na Panginoon, sapagkat ikaw ang hari ng hari, ang may likha ng lahat ng mga bagay. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Bigyan kami ng pangunawa at ihanda mo ang aming puso sa pakikinig at pangangaral ng salita. Nawa sa pamamagitan ng pagtuntunan ito ay mas marami pang kaluluwa ang maabot at maitagdag sa iyong iglesia, ang makakilala sa iyo at sa mga anak mo, Panginoon, na maaaring busy sila sa kanilang trabaho, maaaring sa panahon ito ay nasa opisina sila o nag-duty sila. Panginoon, sa pamamagitan ng pagtutunan ito ay masustain mo yung kanilang spiritual na pangangailangan sa mga panghihinaan ng pananampalataya, sa Panginoon, ng dagok ng buhay, ng pagsubok. Nawas pamamagitan ng palatuntunan ito ay makasumpong sila ng kalakasan. Sa mga naghahanap, Panginoon,
programang ito at inaangkin namin ang tagumpay sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, at muli ay tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong serye ng ating morning devotion. At tayo nga po ay nasa series po ng In Step with God. So yung unang araw ay tinalakay po natin yung Walking with God, at yung sumunod na araw kahapon ay tinalakay po natin yung dito yung Walking in Step with God, and yung what to expect, what to expect in Walking in Step with God. At ngayon naman pong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan sa part 3 is Walking in Step with God through times of trial. Paano nga ba lumakad na kasama ang Panginoon Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay? Ayan, so yan po yung ating pag-aaralan ngayon. So, habang ito po ay ating pong inaaral kagabi, no? At I am really blessed dahil nga po sa pagkakataon ito ay pag-aaralan natin po yung buhay po ni David. Ayan, no? Buhay ni David, no? Ang buhay po, ang buhay po ni Joseph. Yan. So kilala po natin yung buhay ni Joseph and with his siblings, no? Kung saan po ay yung mga anak ni Jacob, right? So matatagpuan po yung ating pag-aaralan sa kabuuan po ng Genesis simula po sa chapter 37 hanggang 50. So napakahaba po nung itong kasaysayan na ito ni Joseph kasama ng kanyang mga kapatid. Right? So we know the story about Joseph. The story of Joseph, gaya na sinabi ko na makikita po on chapter 37 hanggang 50 po ng Genesis, ay isa ito sa mga magagandang istorya ng buhay pananampalataya na nakatala po sa salita ng Diyos, so, sa aklat ng buhay, sa Biblia. Okay? So yung buhay ni Joseph, it provides an awesome example kung paano tayo lalakad na may pananampalataya sa gitna po ng mga challenges sa ating buhay, no? Through tough times, through times of trials. Okay? So we know the story that his siblings, he was maltreated by his siblings at sa mga tao na nakasama niya sa kanyang buhay. Okay? So ang dami niyang pinagdaanan ng mga trials, and he was maltreated, was mistreated, no? Okay, so Joseph, remember, in spite of everything, naalala ni Joseph, sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang buhay, ay naalala niya yung pangako ng Diyos sa kanya, because there was an instant in his life that Joseph had a dream. Okay, at sa kanyang panaginip, nakita niya na ang mga bituin ay lumuhod sa kanya. Okay, so dahil nga sa kagalakang ito, no, na yung bituin ay lumuhod sa kanya, ito ay ikinuwento niya, shinare niya sa kanyang mga kapatid kung saan ay yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng selos yung kanyang mga kapatid patungkol sa kanya. Yung naman, titingnan mo naman, lumuhod bituin sa kanya, ibig sabihin sasambahin siya ng mga bituin, ibig sabihin ay kung mga kapatid niya ay luluhod sa kanya, right? So considering the fact na ito si Joseph ay paborito ni Jacob, paboritong anak ni Jacob, kaya nagkakaroon po ng animosity sa kanilang magkakapatid, at pinagsisilosan nila si Joseph dahil nga paborito siya ng kanyang tatay, si Jacob, at binilihan pa nga ito ng makulay na damit, paboritong suotin ni Joseph. Okay? So
start with sa buhay ni Joseph, ano, nakita po natin na si Joseph ay hindi po nagtanim ng bitterness sa kanyang puso as well. Hindi po siya nagkimkim ng galit o nagtanim o nagbanta na balang araw ay maghihiganti siya. Right? So, wala siyang bitterness and even hindi niya inisip na gumanti. But aside from that, ay sa mga nangyari sa buhay ni Joseph, mga kapatid, ay hindi niya, kumbaga nagkaroon siya ng acceptance, ano? He did not refuse. Kumbaga ay to him, ay hindi siya nag-refuse and he allowed bitter na, kumbaga, nakainin ng puot, nakainin ng galit o kainin ng paghiganti yung kanyang puso. At hindi niya inalaw na dahil sa mga pangyayaring ito sa buhay niya ay na mawala yung kapayapaan at yung joy sa puso niya. Ibig sabihin, in spite of those trials na pinagdaanan ni Joseph, still he had that joy in his heart. No? Ando doon pa rin yung peace sa kanyang puso sapagkat hindi nawawala yung pagtitiwala niya sa Panginoon, sa pangako ng Panginoon Diyos sa kanya dahil doon sa kanyang panaginip. Right? So, during their time, siyempre ay wala pang Bible ng mga panahon nila. No? Wala pa yung Pentateuch, yung 5 books of Moses, at ang kanila pong pakikipag-usap sa Diyos ay sa pamamagitan ng mga propeta, no, ng mga lingkod ng Diyos o gumagamit sa pamamagitan ng mga sugo, mga anghel, sa pamamagitan po ng panaginip gaya nga po ni Joseph, gaya din ni Daniel, ano, mga bagay na yun sa ganung kapamaraanan nung araw, yung panahon nila nakipag-usap ng Diyos. Suwalit sa panahon natin ngayon ay kompleto na po yung Bible, the canonized 66 books of the Bible. Anyway, going back to life story of Joseph, Joseph was imprisoned in jail, and also nung kanyang kapanahunan while he was in prison, una ay siya po ay pinagtangkaang patayin ng kanyang mga kapatid. Then he was sold into the merchants, to the Medians merchant, kung saan bilang isang slave. And after that, he was being accused of raping the wife of one of the officers in Egypt, yung asawa ni Potiphar. And then he was sent into jail. At sa jail ay namayagpag siya, nakilala siya because of his leadership, and nakakilala siya ng isang butler, no? At yun nga, no, sa pamamagitan nun, in-interpret niya yung panaginip din ng butler, and to his friend na nakalimutan siya, but in God's time na-promote siya, no, naalala siya ng kanyang kaibigan, and he interpret the dream of Pharaoh. Okay, so whether in prison, in jail, or reporting directly to Pharaoh, he worked with excellence and passion. Right? So kaya po ni Daniel nung time niya, no, he was chosen as one of the princes, was one of the leader among the princes. So mga kapatid, nakikita sa buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano ang Diyos, in spite na tayo po ay dumadaan sa pagsubok, andun pa rin nakikita sa mga mananampalatayang Kristiyano, sa mga mananampalataya sa Diyos during their time na pinamumuhay nila ang Diyos, and with that, nakikita sa buhay ni Daniel, nakikita sa buhay ni Joseph yung Diyos, at sa lahat ng kanilang ginagawa ay pinagpapala sila ng Diyos, and God uses their circumstances to promote them, right? So as a result sa buhay po ni Joseph, he found favor in the eyes of all that he served, in all that he served, and the Lord put him in a position to deliver his family from famine and hardship. So, ladies and gentlemen, brother and sister in the Lord, from prison, he was promoted into higher position, and that is for the greater purpose and to save his entire family from famine and hardship. So,
God used Joseph in a powerful way to accomplish His purposes. And I believe, mga kapatid, our Heavenly Father is still ready and willing to use people who will walk faithfully with Him in the midst of difficult circumstances and situations. So, si Joseph po noon nagdaan sa mga matinding pagsubok at hamon ng kanyang buhay, but in the midst of those trials, he did not falter. Siya ay patuloy na nagtiwala sa ating Panginoon Diyos. At yan po, mga kapatid, ang pagkukuhanan po natin ng magandang aralin sa magang ito ng ating daily devotion. So, samahan po ninyo ko as we study the life of Joseph. Makikita nga po sa Genesis chapter 37 hanggang 15, no? So, ang pinag-aaralan po natin ngayon, still nasa part 3 po tayo ng In Step with God through times of trial. So, makita natin that si Joseph, yung kanyang ama, yung kanyang lolo, na si Abraham, isang devout man na tinawag ng Diyos mula sa Ur, mula doon sa modern time natin kung tawagin ay Iraq. Tinawag siya patungo doon sa tinatawag na Promised Land. Okay, so like his grandfather, Abraham heard the voice of the Lord and received several promises from Him. Not only that, God had spoken to Joseph's father, Jacob, through dreams. So, sa kanyang panaginip, ay sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay pagpapalain at ang mga bituin ay lulod sa kanya. Also, God gave Jacob a new name. Makikita natin Israel. So makikita natin sa kanyang lolo, sa kanyang tatay, yung pangako ng Diyos. At dahil doon sa pangako ng Diyos sa kanyang lahi na pagpapalain sila, na sindami ng bituin sa kalangitan at sindami ng buhangin sa karagatan. So yung bagay na yun na pinangako sa kanyang grandfather and even to his father Jacob, yun yung hawak-hawak ni Joseph. Kaya nga naman hindi siya nagmali o hindi siya nawala ng pananampalataya sa Diyos, because he know that God will fulfill His promise according to His will, according to His time. Yan. So makikita po natin yung spiritual heritage po ni Joseph, na mula pa sa kanyang lolo na si Abraham hanggang kay Isaac, hanggang kay Jacob sa kanyang tatay, yun yung hawak-hawak niya. So, mga kapatid, tayo po, yung ating pong pananampalataya, maaring ito ay dahil nakita natin sa ating mga magulang. O maari din naman mayroong isang influencer sa buhay natin na nakilala natin, na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Buhay ni Joseph, makikita po natin dahil kilala niya ang Diyos, dahil na rin po doon sa buhay ng kanyang pamilya, ng kanyang ama. So, importante po tayo bilang mga magulang na rin, o bilang mga mananampalatayang Kristiyano, na makita sa atin yung katotohanan sa ating pamumuhay, sapagkat ito ay nagbibigay ito ng impact po sa buhay ng mga taong nakatingin sa atin at kasama natin. Right? So, kaya ni Joseph, nakikita niya yung buhay ng kanyang ama at yung pangako ng Diyos sa kanyang salitang lahi. Okay, so again, Joseph walked in step with God through a number of trials. Okay, Joseph walked in step with God through a number of trials. He was mistreated at home. Gaya na sinabi ko kanina, his siblings ay binalak siyang patayin. Subalit, Ruben came into the rescue. At sinabi nga ni Ruben na itapon na lamang natin siya sa isang bukay. Okay? Sapagkat sa isip ni Ruben ay gusto niyang iligtas yung kanyang kapatid. Right? So, Joseph's father actually ay paborito niya. Si Jacob ay paborito niya si Joseph. Dahil nga dito, yung kanyang mga kapatid ay nagalit o nagseselo sa kanya. And there was a time, kaya nga gaya na sinabi ko kanina, na siya ay nagkaroon ng isang panaginip kung saan yung kanyang buong pamilya ay
nag-bow down sa kanya. No? Yun actually yung dahilan, ano, nagselos. His entire family bow down to him. They despise him even more. Lalong tumindi yung kanilang panibugho towards Joseph. But in spite of that, ano, na si Joseph po ay nanatili pong nakapokus lamang sa ating Diyos. No? So, in spite ng mga sigalot sa kanilang magkakapatid, dahil nga gawa nga ng selos, ano, hindi po maiwasan yan kahit sa mga magkakadugo. Nagkakaroon talaga ng selusan sa mga magkakapatid. Okay, so yun nga po, no? At Joseph didn't allow his brother attitudes to make him angry o magkaroon ng bitterness sa kanyang puso. So makikita niyo po yung kalagayan ni Joseph, ano, dahil nga po dun sa kanyang ama na si Jacob na nagkakaroon po ng favoritism. So minsan tayo po, no, mga kapatid, ay nagkakaroon tayo ng mga favoritism, at ito po yung nagiging dahilan na nagkakaroon po ng selusan sa ating mga anak. Okay? But God has a purpose on that. Okay? God has a purpose on that. So anyway, going back, so Joseph walked in step with God through a number of trials. First, he was mistreated at home. Galit na galit sa kanya yung kanyang mga kapatid. And with that, they begin to plan and plotted against Joseph. You know? Nagplano sila kay Joseph. One day nga, nagkaroon ng instances that Jacob sent Joseph to Shechem, where his brother ay nagre-graze nung kanilang mga alagang tupa, ng kanilang flocks, doon sa Shechem. So, inutusan ni Jacob si Joseph na puntahan yung kanyang mga kapatid. And habang siya ay patungo doon sa kanyang mga kapatid, ay nakita nung kanyang mga kapatid, nakakita ng pagkakataon na kumbaga ay patayin si Joseph, ano? Patayin si Joseph. Sila ay nagplano against Joseph, at pinano nga nila na patayin si Joseph. At ang plano pa nga nila, ano, dahil nga paborito si Joseph ng kanyang mga kapatid, at niregaluhan pa nga ito ng kanyang paborito ng makulay na damit, ano. So yung plano nila na patayin si Joseph, at i-report nila kay Jacob na yung kanilang kapatid ay pinatay ng isang wild beast. Yan, no? Ng isang wild beast. So, yung damit ni Joseph ay luluray-luray nila, lalagyan ng dugo, at ipapakita kay Jacob na yung kanilang kapatid ay nakita na lamang nila yung kasuotan ng kanilang kapatid, pero hindi na nila nakita si Joseph kung nasaan. So, naniniwala silang patay na. So, yun yung kanilang pinaplano na gawin o tahiin na istorya para sabihin sa kanilang ama na patay na si Joseph. So, yun yung kanilang napagkasunduan. Patayin si Joseph at i-blame yung kanyang kamatayan sa wild beast. Right? So, pero here comes to the rescue yung kanyang kuya, si Ruben, ano? Yung pinakamakatanda sa kanilang magkakapatid. Ay na nagmungkahi siya dahil ayaw niyang patayin si Joseph, ayaw niyang mamatay si Joseph dahil kapatid na nila, no? So, pero itong kanyang mga kapatid ay gusto na talagang patayin si Joseph. Pero dahil nga si Ruben ang pinakamatanda, so nagkaroon siya ng konsensya na sa halip na patayin si Joseph ay ihulog na lamang sa balon at hanggang siya ay mamatay. Pero ang totoo noon, ang plano ni Ruben ay iligtas siya pag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Okay? But ang nangyari po, may mga dumaan na merchant, mga Midianite, he was sold to the Midianite. So makikita niyo po yung transition, Una, yung plano siya ay patayin, pero hindi inalaw ni Ruben. Instead, ay hinulog na lamang siya sa malalim na balon. Okay? But ang nangyari ay may mga dumaan na mga merchants, itong mga traders, mga caravan traders, na bumibili o nagbebenta ng mga slaves, ng mga alipin. So, si Judah, na isa sa kapatid ni sa mga magkakapatid, ay iminungkahi na ibenta na lamang si Joseph.
nagbenta na lamang si Joseph sa mga Midianite, yung mga traders during that time na nagta-travel patungo sa Egypt. So, doon sa kanilang kinaroroonan, it just happened na dumaan tong mga Midianites na ito, no? Itong Midianites na ito na bumibili at nagbebenta ng mga alipin. Sila ay mga merchants, ano? During that time. So, they were traveling to Egypt. So, binenta nila ngayon si Joseph, okay? So, mga kapatid, tingnan na lamang po ninyo, no? Doon sa unang plano nila, sa original plan nila na patayin si Joseph, and then bigla nagkaroon ng transition, ihulog na lang sa malalim na balon, then bigla na lang binenta na naman siya sa mga Midianites. So makikita po ninyo, no, na talaga yung grabe yung panibugho ng kanyang mga kapatid dahil sa selos. Dahil sa isang panaginip na sinabi ni Joseph na ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya ay yuyukod sa kanya, no? Magbabow down sa kanya. Okay? So hindi ito matanggap ng kanyang mga kuya, ng kanyang mga kapatid. Dahil nga si Joseph ay paborito ni Jacob, mas lalong tumindi yung kanilang buot nung sabihin ni Joseph na siya ay nanaginip na ang kanyang mga kapatid ay ang kanyang pamilya ay magbabautang sa kanya. So mas lalong umigting, ano? Yung na-trigger mas lalo yung galit at selos nila kay Joseph, and because of that ay nagplano nga silang patayin na yung kanilang kapatid. And until such time na pumunta siya sa Shechem, but long story short, no, ay binenta siya ngayon sa mga Midianites, caravan traders. Okay, so imagine na lang kung ano yung nararamdaman ni Joseph kung kayo yung nasa kanyang kalalagayan. Okay, so he was sold into slavery doon sa Egypt, and during that time, alam naman natin, ano, na the cradle of civilization was yung bayan ng Egypt during their time. Okay? So, he was sold as a slave to Potiphar. Nabili siya ni Potiphar. Actually, si Potiphar is one of the officers, ano, mayroon siyang tungkulin doon sa government ng Egypt. Okay? So, but nung siya ay kay Potiphar, ang mga kapatid, ano, despite of Joseph unfair circumstances and humble position, ay patuloy na hindi siya nagtanim ng galit o ng kaisipan man lang na maghiganti. Alright, so yes, magandang umaga po sa ating mga kapatid, ano, kay Ma'am Tina Ortesa. Tama-tama po, Ma'am Tina, no? Yung ating pinag-uusapan is all about Joseph sa Israel, the promised land, no? Si Ma'am Tina Ortesa po ay isa pong caregiver sa bansang Israel. Nung time na ako po ay nandoon sa Israel for 1 year, ay si Ate Tina Ortesa po yung aming pong nanay-nanayan doon, ano, na aming binibisita doon. Nung ako ay nasa UN contingent pa, okay? So, si Ate Tina from Isabela dito sa ating bansa. Also kay Jerome, no? Kay Gargar, Brother Gargar, ay maraming salamat po sa iyong pakikinig. Ako ay saludo ako dito kay Gargar. Alam ko yung pinagdaanan ng buhay niya nung siya ay striker pa lang for a long time, ano? Napakagaling na mekaniko ng batang ito. So nag-striker siya hanggang sa pakapasok siya sa servisyo. At ngayon nakikita ko ay nagpapatayo siya ng napakalaking bahay, no? Pinagpala siya ng Panginoon Diyos. And ganun din, magandang umaga po kay Brother Arnel Cariaga, Second Lieutenant Arnel Cariaga. So magandang umaga sa iyo, sir, ano? At talagang nga naman ito si Sir Cariaga, si Sir Arnel ay talaga pong he is our avid viewer sa ating Facebook page, ano, si Brother Arnel Cariaga. Gayun din naman, good morning sa aking napakabait at napakasipag na si Rachel. No? Si Rachel, ano, ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok. At gayon din naman kay Brother Larry Ariola na kagabi lang ay kasama ko na nag-date kami dalawa. Right? So, si Brother Larry Ariola. At gayon din yung asawa ko na maganda. Yan, pinakamagandang babae sa aking paningin. Yan, si aking wife. Okay, so
maraming salamat sa inyong pagtutok. Balik tayo dito kay Joseph. So, si Joseph, he was sold into slavery, and si Potiphar yung nakabili sa kanya. So, naging servant siya ni Potiphar. Okay, so, in spite of everything that happened to Joseph, so, ang ginawa ni Joseph, he served the Lord right where he was. Kung saang circumstances siya nandoon, he do his best. Sa lahat ng kanyang ginagawa niya ito ng higit sa inaasahan sa kanya to serve his employer, and that is Potiphar. By serving Potiphar, he was serving the Lord. Okay, so mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, anuman yung ating trabaho, anuman yung ating hanap buhay, gawin natin to ng buong giting, buong husay. Ginagawa natin ito para sa ating employer, at yung paglilingkod natin, yung tamang serbisyo na binibigay natin sa ating employer, ay ito ay isang uri na rin ng paglilingkod natin sa ating Diyos. Kung tayo ay nasa military service, sa mga kapatid natin sa Armed Forces of the Philippines, ay gawin natin yung ating duty, because it is our duty bound to serve the Filipino people and to protect our country. Okay, so pag ganun po yung ating kaisipan, sabi po ng Colossians chapter 3 verse 23, we will receive a gift of inheritance. Just imagine, you have a gift and you have an inheritance. Okay, di ba? Naka-2-in-1 po tayo doon, mga kapatid. Okay, so anong ibig pong sabihin nito, ay si Joseph, anuman yung kanyang kalalagayan sa buhay, mula nung siya ay binalak patayin, nung siya ay binalak itapon sa balon, nung siya ay pinagbili sa pagkakaalipin, nung siya ay nabili ni Potiphar, sa gitna ng mga pangyayaring yun sa buhay niya, hindi nawala yung kanyang pananampalataya. At anuman yung kanyang ginagawa, he do it not only to please his employer, but to glorify God, because he know God is still at work doon sa kanyang buhay. And eventually, dahil ganun ang kanyang character, ang kanyang attitude, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar. Potiphar entrusted everything to Joseph, because Joseph ay nakita yung kanyang kagalingan, gaya po ni Daniel on chapter 6, nakita po yung good spirit kay Daniel, gayon din po yung nakita kay Joseph ni Potiphar. Alam niyo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, saan man tayo dalhin, dapat laging makita yung ating kahusayan. Dapat ipakita natin yung ating kagalingan, yung ating pagiging trustworthy sa anumang uri ng trabaho natin. Dapat tayo mga Kristiyano ay hindi na binabantayan sa ating paglilingkod, sa pagganap natin ng tungkulin. Kasi kung ang ating gagawin ay ginagawa natin para sa Diyos, we will not give anything unto God that costs us nothing. Right? So, hindi natin ibibigay sa Panginoon yung mga papetsi-petsi lang. Right? Na kung ano lang yung spare time mo, yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Kung ano lang yung katukot mo, yun lang iandog mo sa Panginoon. God wants more. God deserves the best. Because He is our Lord. He is our King. So, nararapat lamang na bigyan natin siya ng mataas na uri ng pagsamba at mataas na uri ng papuri. At sabi nga ni King David, I will give nothing that costs me nothing. So, dapat ganun po yung ating pananampalataya. Dapat katulad po ni King David, katulad po ni Joseph, sa lahat ng kanyang ginagawa niya to not to please yung kanyang employer, but to please God, in the absence of his employer, Joseph was trustworthy in everything sa kanyang mga endeavor sa buhay, because he believed that God is at work at the midst of his trials. So eventually, Potiphar trusted Joseph, his entire household, because of his skillful management. But in spite of that, nakita po natin na because si Joseph ay napakatapat sa kanyang Panginoon kay Potiphar, ay dumating yung pagkakataon when Potiphar ay wala po siya, he was on a mission, parang ganun, he was on a mission, and then ito si Joseph, habang gumaganap ng kanyang tungkulin dun sa tahanan ni Potiphar,
ay siya po ay pinagnasaan ng asawa ni Potiphar. Dahil sabi nga po ng Genesis chapter 39 verse 6, it tell us that Joseph was a handsome guy. So siguro pagka inilarawan natin si Joseph, yung kanyang tindig, yung kanyang mukha, yung kanyang wamis, maliban sa kanyang kausayan at kagalingan, katalinuhan, ay nagtataglay pa siya ng magandang pangangatawan at isang kaaya-ayang na figura o pisik, at magandang lalaki kung tutusin, kung atin pong isasalarawan si Joseph. And because of that, he was so attractive kung saan ay yung asawa ni Potiphar ay tinutukso siya, right? So tinutukso siya. So gusto ng kanyang asawa ni Potiphar na sipingan si Joseph. Okay, isang araw, one day when Potiphar was out, his wife attempted to seduce Joseph. So isipin niyo mga kapatid, ikaw na dumaan ng matinding kahirapan sa buhay, okay? Dumaan ka sa matinding kahirapan ng buhay. Ikaw ay trinidor. Mahigit sa lahat ay binalak na patayin ng iyong mga pinagkakatiwalaan. Much more ng iyong mga kamag-anak, lalong-lalo na ng iyong kapatid, ay pinagbilit ka sa slave market. Tapos, here comes, may tukso sa harapan mo. Isang napakagandang babae, you have all the opportunity, nag-iisa ka, merong isang babae na tumutukso sa iyo. Just like what happened to Joseph, he was seduced by Potiphar's wife. So, tingnan natin ano yung naging reaction ni Joseph. So, Joseph's reaction, he refused na makisiping, pagbigyan o matukso doon sa asawa ni Potiphar. At ang sabi ni Joseph, I don't want to sin against my God. Ipinagkatiwala ka sa akin ng iyong asawa at ang lahat ng kanyang ari-arian. Ayaw kong magkasala sa aking Diyos. Hindi lang dahil sa ayaw niya magkasala kay Potiphar, but he knows na pag pinatulan niya si yung asawa ni Potiphar, hindi lamang kay Potiphar siya nagkasala, kundi sa Diyos. Mga kapatid, aminin man na natin o hindi, lalong-lalo na sa ating mga kalalakihan, ito yung ating kahinaan, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ikaw ay galing ka pa ng alam mo yung struggle mo, and then ito, may nakakagusto sa iyo, isang may sinasabi sa lipunan. Pero alam nyo, si Joseph dahil sa kanyang pananampalataya, he never give up. Hindi niya pinatos o hindi niya pinatulan. He never give in dun sa desire, dun sa panunukso ng asawa ni Potiphar. But instead, siya po ay tumakbo. He rejected yung offer ng asawa ng kanyang amo, yung indecent proposal. He refused it. Sabi po ng James, pag ikaw ay ang tao ay tinutukso, huwag mong sabihin tinutukso ka ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal at kailanman hindi tayo tutuksuin ng mga bagay na makasalanan. Pero ang tao ay natutukso kapag siya ay nagpatianod sa kanyang pita, sa pita ng kanyang laman. So, sabi rin ng aklat ng James na kapag ikaw ay tinutukso ng demonyo, you have to itaboy mo, at yung demonyo in Jesus name ay lalayo sa iyo. Okay? So pag nakita ng demonyo yung iyong pananampalataya, yung demonyo na mismo ang lalayas. Gaya nga po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus when He was tempted in the wilderness by Satan. Lumayo ka, Satanas, sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi lamang wag mong tutuksoin ang iyong Diyos. Yung mga bagay na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus, yung bagay na pinagdaanan ni Joseph, yung mga bagay na pinagdaanan ni Daniel, they refuse na sila ay mag-submit sa kalooban ni Satanas. Alam natin yung kwento ni Daniel, he refused to eat ng mga bagay na ino-offer sa kanila ng hari ng Persia during their
time, right? So, going back to Joseph, ay tumakbo siya palayo dun sa asawa ni Potiphar. Pero naiwan yung kanyang balabal at ang nangyari ngayon, he was falsely accused by Potiphar's wife, and therefore, ang nangyari, because of that, ay nakulong si Joseph. No? Nakulong si Joseph. In response, her husband Potiphar sent Joseph to jail. Pero kung makikita po ninyo, during their time, pag ikaw ay slave, kahit wala kang kasalanan, pag ikaw ay pinagbintangan, ang hatol sa iyo ay pugot ulo. Right? Putulang ka ng ulo. Pero nakita natin yung kilos ng Panginoon dito, no? Yung hindi niya inalaw na mapahamak si Joseph, na mamatay si Joseph, because Potiphar knows na hindi gagawin ni Joseph yun sa kanyang puso. Pero dahil yung kanyang asawa, pinagbigyan niya to, malamang, opinion ko lamang po ito, malamang naniniwala si Potiphar na hindi magagawa ni Joseph ang bagay na yun. Kasi nakita niya kay Joseph na tapat ito sa kanyang Diyos. Kaya sa lahat ng bagay na ginagawa ni Joseph ay pinagpapala ng Diyos. And that is the reason why Potiphar, kinuha niya si Joseph as administrator, mayordomo ng kanyang mga ari-arian. And that, kung walang tiwala si Potiphar kay Joseph, hindi niya gagawin yon. And that is the reasons, ayon sa aking palagay, na instead na patayin si Joseph, ay he sent Joseph into prison. At makita natin sa Bible that he was sent into prison. Bakit kaya? Because, alam niyo kung bakit? Because God, at the midst of our trials, He is at work. Sabi po ng Bible yan, He is at work, mga kapatid. So dito sa pangyayari sa buhay ni Joseph, I do believe that God is at work. He is in control of everything because He is a sovereign God. He is an omnipotent God. So, alam natin na si Joseph was sent into prison. And that is for a greater purpose. Why? Because during imprisonment, ay nakita natin si Joseph was pinagpala, itong jail officer, itong warden, nakita niya si Joseph na magaling siya sa lahat ng bagay. Alam niyo yung lahat ng hawakan ni Joseph ay nagiging kumbaga ay nagiging productive. Saan mo man ilagay si Joseph, nagiging productive siya. So, sa buhay natin, mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, saan man tayo dalhin ay nagiging productive tayo, Because we are doing everything para sa Panginoon Diyos. At kaya dahil doon, pinagpapala lahat ng ating ginagawa. Ang mahirap, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, ay ikaw po ay pinagmumulan pa ng ibig sabihin, ikaw pa yung number 1 na tamad sa pagpe-perform ng trabaho. Pero ito si Joseph, pakikita natin na nakikita sa kanya yung katapatan. Kaya lahat ng mga makasama niya ay been blessed. Because Joseph have been blessed by God, and therefore, yung blessings na yun ay nag-uumapaw sa buhay ni Joseph at na-extend yun sa mga tao sa paligid niya. Alright? Just like Potiphar, umasenso yung kanyang negosyo, and when he was in prison, ito naman si Joseph ay pinagpala siya sa kanyang lahat ng ginagawa. So, anong ibig sabihin nun? While in prison, Joseph was so successful because while in prison, Joseph demonstrated that he kept his focus on God rather than to giving into his resentment. Pero sa halip na, Lord, bakit mo inalaw na mangyari sa akin ito? Lord, wala akong kasalanan. Tinukso ako pero hindi ako nagpadala sa tukso. Lord, naging tapat ako sa iyo. Bakit inalaw mo na mangyari sa akin ito? Instead of that, nasabihin niya sa Panginoon, no. Because he believed in his heart na may purpose kung bakit nangyayari sa buhay niyang ito. Merong reason ng Panginoon at naniniwala siya doon dahil pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos sa kanyang lolo Abraham at sa kanyang tatay na si Jacob. Hawak-hawak niya yung pangako ng Diyos. Hawak-hawak niya na kahit anong mangyari sa kanya, he believes in his heart na gagawin ng Panginoon yon on God's time, on God's perfect timing. So, while in prison, wala siyang resentment sa kanyang puso. So, sa pagpapalagi, sa panahon na kanyang inilagi sa prison, ang nangyari,
Joseph won the favor of the chief jailer nung warden, ano? At ginawa si Joseph na mayor nung prisons, no? Kumbaga sa Bilibid prison, siya yung pinakamayor ngayon, siya yung namamahala ngayon noong buong prisons, ano? Just imagine, nakikita nyo, from slavery ay inaangat siya ng Panginoon Diyos. So ginagamit ng Diyos yung mga trials, yung pangyayari sa buhay natin for a purpose, because Joseph, the Lord is preparing Joseph for a greater responsibility. Yan. So magandang umaga po sa ating kapatid na si Nathaniel De Paz, is watching from Tacloban. Also to my classmate Sergeant Major Viteris, watching from Europe. Okay, and Jenny Singcala, si Ma'am Jenny Singcala, no? Jenny Singcala Ventura, asawa ni General Ventura of Philippine Air Force. Okay, so napakabait ito ni Ma'am Jenny. Okay, so si Ryan Ramos, at araw-araw na sumusunod sa atin, and even si Rino Donato, si Master Donato, from NTF LCAP, right? So gayon din si Privado Udagman, si Prada Udagman, ano? So magandang salamat po sa pagsunod ninyo. Good morning po sa inyong lahat, sa pagtutok po ninyo sa programa ng ating Panginoon Diyos. Okay, so paki-like and share na rin po itong ating programa para po tayo ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos na sa pamamagitan po ng pag-share ninyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala, sa inyong office mate, sa inyong mga classmate, sa mga taong nasa kasalumuhan nyo. Mangyari lamang po na paki-like and share po, para mas lalo pang lumawak yung ministry ng Panginoon Diyos. Marami pang maabot itong pangangaral ng salita ng Diyos, at kayo po ay magkaroon po ng part, on the field as a laborer of our God, Bagamat hindi kayo po nagtuturo sa pamamagitan po ng pag-share ng pangangaral na ito, ay nagkakaroon po kayo sa part po, sa part po ng kingdom ng ating Panginoon Diyos. So balikan natin, matapos siya ay tuksoin ng asawa ni Potiphar, na preso siya, and while in prison, siya po ay pinagpala ng Panginoon Diyos sapagkat he had found favor in the eyes of the chief jailer nung warden, and with that he was placed in charge of the other prisoners sa buong preso. Siya po yung naging mayordomo, and while inside in prison, siya yung mayordomo, nagkaroon siya ng mga kaibigan, nagkaroon siya ng mga kakilala, so may gagamitin ang Panginoon Diyos sa buhay natin, yung warden, si Potiphar, yung warden, and then yung mga tao sa paligid natin, gagamitin ng Diyos yan, ipapadala ng Diyos sa atin upang maging katulong natin, katuwang, So, yun nga, nung nasa prison si Joseph, ay may nakilala siya. Pagkat yung isang cupbearer at yung baker, nagkaroon ng sabay na panaginip. On Genesis chapter 40, verse 8 hanggang 16. So, yung istorya, he predicted dun sa panaginip ng baker na siya ay i-execute. Okay? Na siya ay papatayin, Siya ay ipapatawag para igawad na yung execution sa kanya. Pero itong cupbearer, in-interpret ni Joseph yung panaginip na to, na siya ay ma-restore, ma-i-enlist siya uli, ma-reinstate siya doon sa kanyang position, sa kanyang place of service, itong cupbearer. So, in-interpret ni Joseph yung panaginip na yon, at yun nga, nangyari nga, na yung baker ay in-execute, pinatay. Okay? And while yung cupbearer, he was reinstated into his service, na-restore siya sa kanyang serbisyo. So, nung mangyari nga yung bagay na yon, so sabi ni Joseph doon sa cupbearer, wag mo pong sanang makalimutan. Pag ikaw ay nandoon na kay Parao, na nandito ako, na ako yung tumulong sa iyo. Sana huwag mo akong makalimutan. But unfortunately, nung ma-restore yung cupbearer doon sa kanyang position, alright? Nung ma-restore yung cupbearer sa kanyang position, nakalimutan niya si Joseph, na
dahil kay Joseph ay na-restore siya dun sa kanyang position, right? So now, ang nangyari ngayon, it just happened, after 3 years na dumaan, mula nung makalaya o ma-restore yung cupbearer, nakalimutan niya si Joseph, for 3 years long, ay bigla namang nagkaroon ng panaginip si Parao. Pero walang makapagbigay ng interpretation sa buong kaharian ng Ehipto during that time. No one could interpret yung dream ng Parao. So, kung makikita nyo, nakalaya yung cupbearer. So, nangako siya na hindi niya kalilimutan si Joseph. Gagawa siya ng paraan para makalaya si Joseph dahil nga inosente siya dun sa accusation sa kanya dahil hindi niya naman talaga ginahasa o tinangkang gasain yung asawa ni Potiphar. Nagpapatulong si Joseph na sana ay maalala siya. Pero at the span of 3 long years, nakalimutan ng cupbearer si Joseph. Dahil siguro, hindi natin alam ang dahilan, pero nakita natin, mayroon palang plano yung Panginoon Diyos. That after 3 years, ay eto na, nagkaroon ng panaginip yung Parao, and nobody can interpret his dream, sa entire kingdom ng bayan ng Egypt. And therefore, biglang naalala nung cupbearer. After 3 years, naalala niya. Because siya rin, si Joseph din ang nag-interpret ng kanyang panaginip, ikinuwento niya ito ngayon sa Parao. And with that, kinuha si Joseph ngayon sa preso just to interpret yung panaginip ni Parao during that time. So sabi niya, wala sigurong walang ka-idea si Joseph. Bakit ako pinatawag ng Parao, ng ruler of Egypt? Siguro papatayin na ako. Siguro parang ganun ang iniisip ni Joseph. Kasi 3 years na nga yung nagdaan. At wala na siyang inaasahan. While serving in the prison, so wala na, kinalimutan niya na yung cupbearer. Hindi na siya naalala. Kaya nung bigla siyang pinatawag, siguro grabe yung kanyang pagtataka. Bakit siya pinatawag? Okay? Siguro kung tayo yung nasa kalagayan ni Joseph, wala na, siguro kahit ando dun yung pananampalataya natin, pag bigla tayong pinatawag ng Parao, siguro ang nasa isip natin, eto na, i-execute na ako. Parang ganun yung naiisip ni Joseph, how situation, yung kanyang situation is how stressful nun kung tayo yung nasa kalagayan ni Joseph. Pero alam niya si Joseph acknowledged the one true God and admitted his own inability. Right? So, makikita natin na Lord, wala na akong magagawa. Everything is in your hand. But I put my trust in you. So, ganun ang nangyari. So, ang nangyari ngayon, tinawag si Joseph. At Joseph learned that he was being called to interpret the dream of Parao. So, on Genesis chapter 41 verse 16, nakita po natin na Joseph interpret the dream of Parao and he recommend do sa solutions na yun, at magkakaroon ng famine for 7 years. So, he recommend dun sa Parao na mag-stockpile na sila ng mga pagkain in preparation sa darating na great famine. So, ang nangyari, lahat ng buong 7 years na yon, habang wala pa yung banta ng great famine, so nag-ipon ng trigo yung bayan ng Egypt. So dahil doon sa pangyayaring yon, si Joseph ay na-promote. Ginawa siyang pangalawa na sa pinakamataas na pinuno sa bayan ng Egypt. Ibig sabihin, aside from Pharaoh, which is the ruler of Egypt, siya yung second in command. Just imagine, siya yung kanang kamay ng Pharaoh during that time. He has all the power. Lahat, meron na siyang kapangyarihan dahil pangalawa na siya sa pinakamakapangyarihan sa bayan ng Egypt. So nakita po ninyo, from imprisonment into higher position, nilagay siya ng Panginoon. But hindi ganun naging kadali yung kanyang endeavor, yung kanyang journey. Okay? Ang dami niyang pinagdaanan. So,
makikita po natin noon na siya ay na-promote because God is preparing Joseph for a bigger responsibility, and that is to save 100, 1,000 of life, to save his entire family. Okay? And dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon ng matinding gutom hindi lamang sa Egypt kundi sa buong bayan, at lahat ng mga karatig bayan, bansa ay nagtutungo sa Egypt para bumili ng kanilang makakain, ng kanilang ng provisions, right? So nagpupunta sila doon, at nagkaroon ng opportunity ngayon si Joseph na nakita niya yung kanyang mga kapatid. Actually, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. On Genesis chapter 50 verse 18. So yung kanyang panaginip ay natupad. Why? Because all his brothers bowed down to him. Kasi nga naman, tingnan mo, pangalawa siya sa pinakamakapangyarihan sa bayan ng Egypt. At nung makilala niya, nung makatagpo niya yung kanyang mga kapatid, hindi siya kilala, pero alam niya na yun ang kanyang mga kapatid. Dahil nung nagpakilala na siya, siyempre naalala ng mga kapatid niya ngayon yung ginawa nilang pangmamaltrato kay Joseph. So anong iniisip ngayon ng kanyang mga kapatid? Naku, gagantihan tayo ni Joseph. Katapusan na natin. Mamamatay tayo ngayon dito. Malamang yun ang iniisip ng kanyang mga siblings, ng kanyang mga kapatid. Pero alam ninyo, mga kapatid, ang sabi ni Joseph, kung sa tingin ninyo ay gumawa kayo sa akin ng masamang bagay, ako ay pinagbanta, ako ay hinangad nyo na patayin hanggang sa ipagpili nyo ako sa slavery, hanggang sa ako'y nakulong. Pero alam nyo, ang lahat ng bagay na yon ay inalaw ng Panginoon na mangyari sa aking buhay para ako ay makarating dito sa Egypt at makarating ngayon sa aking posisyon kung saan may kapangyarihan ako ngayon sa pamamahala ng buong Egypt, ay upang iligtas ko kayo sa tiyak na kapamakan. Sapagkat God knows the future. Alam niya yung mangyayari. Because God has promised Abraham na siya'y pagpapalain, ay hawak-hawak ni Joseph na yun na one of this day ay tutuparin ng Diyos yun. No matter what, tutuparin ng Panginoon Diyos yun. Yun yung hawak-hawak ni Joseph, at naniniwala siya sa kanyang buhay na yung pangyayaring yun sa kanyang buhay, everything work together for good because of the great plan of God sa buhay nila, and that to save yung bayan ng lahi ng mga Hudyo during that time, to save his entire family. So in spite of how they treated Joseph, yung kanyang mga siblings, si Joseph, with his second in command, did not seek revenge or yung retribution. But instead, ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ako'y pinagbili ninyo sa slavery. Pero alam nyo ba, ang lahat ng bagay na yon ay plano ng Panginoon Diyos. And that to preserve life. Sabi niya sa Genesis chapter 45, verse 5. So, Joseph recognized that Lord used his siblings, yung mga circumstances na yon, para pala siya ay i-prepare, ipauna dun sa Egypt para sa kanyang posisyon, At pagdating ng tamang panahon, God will lift Joseph to save his entire family. Mga kapatid, ano ang itinuturo sa atin ng Diyos sa pangangaral na ito? Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo, kung ano yung mga struggle mo sa buhay mo ngayon, kung ikaw ay nakikinig sa mga oras na to. Hindi ko alam kung ano ang suliranin na meron ka ngayon. Maaring ito ay suliranin mo sa iyong kalusugan, maaring ito ay pinansyal, maaring ito ay sa iyong karir. Okay? So, whatever it is, tulad ni Joseph, siya na inakala niya yung kanyang mga kapatid na magtatanggol sa kanya, magmamahal sa kanya, mag-iingat sa kanya, ay pinagtangkaan ng kanyang buhay na siya ay kitlin. Dumating din na siya ay pinagbili into slavery. At habang siya nasa ibang bayan na nag-iisa, siya
siya ay inakusahan ng isang krimen na kailanman ay hindi niya ginawa. And while in prison, kinalimutan siya ng taong tinulungan niya. And yet, in God's perfect time, hindi siya kinalimutan ng Diyos. In God's perfect time, pinalaya siya and he was put into a higher position. Mga kapatid, gaya ng una nating pag-aaral, God uses our circumstances because our faith ay mas mahalaga sa anumang ginto sa Diyos. Mas mahalaga yung ating pananampalataya kaysa anumang kayamanan. Yung ating pananampalataya tulad ng isang pilak, tulad ng isang ginto na dinadalisay sa apoy to be purified. Tulad ni Joseph, he went through the furnace of affliction to prepare him for a greater responsibility. And that is to save his family, his entire nation. Because he believed deep in his heart that God has a purpose in his life. Mga kapatid, marahil ang nakikita lamang natin sa buhay natin ay yung sakit, yung pakit, yung hirap ng mga pinagdadaanan natin. With all respect, kung ano man yung ating pinagdadaanan, ito lang masasabi ko sa iyo. God is in control of everything. He allows everything to happen for a reason. Gaya ng buhay ni Job, naging tapat siya sa ating Panginoon, and yet God allows things to happen. Mga kapatid, ang kinakailangan lang ay magtiwala tayo sa ating Ama, sa ating Diyos na makapangyarihan. Kung ang kanyang anak ay ipinagkaloob niya para sa kaligtasan mo, how much more yung sagot sa mga problema. Marahil ikaw ay pinanghihinaan sa iyong pananampalataya. Pero itong pangangaral na to sa buhay ni Joseph, nawa ay magbigay sa iyo ng revival, ng encouragement that at the midst of our trial, if we walk in step with God, God will not forsake us. Because God, more than anything, He loves us. Mahalaga ka sa Diyos, sapagkat ikaw ay nilikha niya sangayon sa kanyang. Kung ikaw naman ay bago lamang at napadpad ka sa page na ito, mga kapatid, suriin mo ang puso, maaaring kinakausap ka ngayon ng Diyos. Hindi ko alam kung anong istorya ng buhay. Maaaring ikaw ay naghahanap ng pag-ibig ng pagmamahal. At ang pag-ibig na yan, ang tunay na pag-ibig na yan, matatagpuan mo lamang sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "Come to me, all of you are heavily laden, and my yoke is easy, and my burden is light." Bakit hindi mo subukan na ibaba mo yung iyong mga burden, yung mga loads mo na matagal mo nang dala-dala at pagkatiwala sa Panginoon? Anyway, kung susubukan mo, walang mawawala sa iyo. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung paano ako at ang ilang pang mananampalatayang Kristiyano ay nagtiwala sa Diyos, that in spite, in the midst ng pangyayari, struggle sa aming buhay, we have that joy, we have that peace, because we know that God is in control of our life. Mga kapatid, hindi po ako perfecto, pero dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan niya ako ng bagong buhay, binigyan niya ako ng joy and peace of mind, that no matter what, ako'y nagtitiwala sa aking Panginoon Diyos. And that is true grace, dahil yan ang ginawa ng Diyos sa buhay. And in response, ginagawa natin ito palatuntunan na ito hindi po para maging sikat o famous tayo o kumita sa Facebook, doon yun ang nangyayari sa iba.
But the main objective of this program is to reach more soul for Christ. Bakit kapatid, tumingin ka sa paligid mo. Iba na ang mundo ngayon. It is crooked and perverted. Yung mga mali at kasalanan ng araw sa ating panahon ngayon, sa paningin ng tao, ay parang tama. Lalo pa kung nagsasalita ay isang taong prominente, may katayuan sa lipunan at isang sikat na artista. Pero ang salita ng Panginoon Diyos ay hindi nagbabago. Marami kang maririnig na prinsipyo at mga opinyon. Pero yung salita ng Diyos, ang bukod tanging may authority, ang bukod tanging totoo. At ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. It is only Jesus, the truth and the life. No one can come unto the Father except through our Lord Jesus Christ. Sa panahon ngayon, mga kapatid, inaanyayahan kita. Kung ikaw isang mananampalatayang Kristiyano, pinanghinaan ka ng iyong pananampalataya, na muli kang lumapit sa Panginoon, na humingi ka ng karunungan, kalakasan ng revival, para muli ay ma-encourage ka sa pamumuno ng Banal na Espiritu. At kung ikaw naman ay bago pa lamang sa programang ito, gusto mo rin maranasan yung joy and peace of heart, peace of mind, why don't you come unto the Lord at sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagod na ako. Bigyan mo ako ng lakas, ng courage, katulad ng ibinigay mo kay Joseph,